So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, okay, sinabi niya Associate Justice Carpio yan. Talaga? Lowest talaga si Marcoleta? Hanapin ko nga yan. Hindi ko alam yun Hanapin ko nga yan. Hanapin ko yan. No. Okay. Game. Next topic tayo. Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito to be honest, no? Itong pagiging Senate President po talaga ni Tito Soto, nakabitin lang po talaga yan. Oo, nakabitin lang po talaga yan. Oo. Kasi, kung makikita po natin yung lineup, no, ng minority tsaka majority, yung minority po, mukhang may mahuhugot po sa majority. Pero yung majority, mukhang wala pong mahuhugot sa minority. Especially mga kababayan, no, na ito, si JB Ejercito na nagsalita na nga po, na siya daw po, muntik na raw po lumipat sa minority. No? Ewan ko ba? Kaya ako, di ko rin binoto to, si JB. Di ko binoto yan, no? Ito nyo to, sabi ni JB to, no? I seriously thought about leaving the majority. Diba? Senator JB Ejercito admitted that the idea of leaving the majority bloc had crossed his mind as expressing dismay over how Senate seems to be losing its focus to the real culprits behind the anomalous flood control project. O, diba? Ayun yung ayun yung problema, no? So ngayon, ang sabi ni JB Ejercito, diba? Lilipat na sana siya sa minority. Kasi hindi niya raw po gusto yung tinatakbo na po ng investigasyon sa flood control project. So, ano bang mali? JB, ano bang mali? Tinuro ni Bryce. Tinuro ni Mendoza. Ni Alcantara. Mendoza to, tama. Tinuro din po ni Bernardo. Mga senador. Anong mali? So, ano ba yan? Ano ba, parang pinaprotektahan mo na ba si Jinggoy dito dahil kapatid mo? Ayun ba yun? And by the way, mga kababayan, no, gusto ko sabihin sa inyo Ito dikit po talaga yung laban ng mga ka-Streetwise. Tandaan nyo po kapag si Tito Soto po napalitan, tanggal po lahat yan. Si Ping Lacson tanggal. No? Si Risa, no, tanggal ulit yan sa health. Ibabalik ulit kay Bongo yan. No, yung Committee of Health. At ang malupit dito mga kababayan, sino po magiging Senate President? Si Cayetano. Papahal ba tayo na si Cayetano yung magiging Senate President? Ayan And tingnan nyo to ito yung gusto ko pakita sa inyo. Visualize lang po natin. Siyam po ito. Siyam yung minority. Lumipat lang na isa dito, so 10 na sila. Diba? Tandaan natin mga kababayan, mayroon 2 bilyar dito. Na ang totoo po talaga, minority po talaga yan. Bumoto lang po talaga kay Tito Soto kasi mananalo na. Diba? Yung 2 bilyar mga ka-Streetwise, maka-Duterte po talaga yan. Kaya lang po bumoto kay Tito Soto yan kasi sure na po talaga na mananalo si Tito Soto nung nakaraan para tanggalin po si Cheese. So, lilipat din po yan. Meron pang isa. Si Pia Cayetano. Malay ba natin, baka style lang yan sa majority. So, nakabitin lang po talaga ito. Sabi ko nga sa inyo isang boto lang po talaga kailangan nila. Si Bak po yan si Tito Soto. Isang boto lang talaga. O si Subiri, medyo mataas yung posisyon niya ngayon Ano siya ngayon Ano siya majority floor leader siya ngayon. At si Cheese, at hindi sila makasundo ni Cheese. So malamang si Subiri mukhang mag-stay yan sa majority. Sa ngayon. Di ba? Tingnan mo mga kababayan kung gaano kadelikado to. Isang boto lang po talaga ang kailangan ni Tito Soto dito. No, isang boto lang po talaga ang kailangan para lumipat yung isa dito. Sibak po lahat 'yan.
At ako po talaga, nagulat po talaga ako na kay JB pa talaga manggagaling yun. Akala ko ba good Estrada ito, hindi naman pala. Pul-pul din pala, no? Oh. Oh, well, bigyan natin yung credit. Buto na lang di siya lumipat. Oh. So, ito yung reklamo niya eh. Tingnan niyo to. Yan. Ito yung mga video na reklamo niya eh. Doon sa mga nagsimula na modus, no? Na hindi naman sa naano ko sa mga aking makasama, pero bakit sa Senado nabaling ang init? Sino ba nagsimula ng lahat ng ito? Sino ba yung nagpasimuno ng parking, ng mga pagbebenta ng projects, naglalako, di ba? Si Joel, si Cheese. Nung Sagasa, hindi naman naririnig sa Senado yun. Wala naman naglalako rito. Wala naman kontraktor dito eh. Ang sa akin, kailangan malaman natin yung modus nang malagyan natin ng in aid of legislation, hindi na maulit. Malagyan natin ng safeguards. Thank you, sir. Balik yung focus. Alam niyo kasi mga babae, Noel, ito. To be fair, I'm trying to be fair, no? To be fair, yung discussion po kasi sa Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson, no? Dapat din ako hindi po ako naniniwala talaga eh na senador lang halos lahat eh. Hindi po ako naniniwala eh. Mas naniniwala po ako na makasabwat po talaga yung mga senador at mga congressman diyan po sa pagnanakaw po sa flood control. Mas naniniwala po akong ganun. 'Di ba? So sana sa susunod po na hearing, no, bukod po kay Saldi ko, sana meron ding congressman na mapangalanan with evidence. hindi yung katulad kay Martin Romualdez na pinangalanan nga wala namang ebidensya. Di ba? Sana sa susunod nga po, no, merong yung asawa ni Min Mendoza, di ba? Mukhang sabit daw, di ba? Pero dapat ma-expand pa yun kung totoo ba yun o hindi, no? So, ito pa. May isa pa yan dito, ito pa yung sinasabi niyo. Ito. Sa direksyon kasi parang yung tunay ng mga salary nag-umpisa sa mga DPWH officials. Nalulungkot ako sa direksyon kasi parang yung tunay ng mga salary nag-umpisa sa mga DPWH officials, no? Yung kay Bryce Hernandez, kay Alcantara, ang kay Bernardo. Ang tunay naman na salary po dito, sino ba nagsimula ng mga modus dito? Sino ba nagbebenta ng mga proyekto? Sino ba yung may parking? Sino ba yung may mga legislator na contractor? Hindi naman po sa Senado yun. Sa House po yun, sila Saldi ko po nagsimula. At mukhang nalilihis ang direksyon, mukhang iniisa-isa yung senador, parang natatakpan yung mga tunay na salary kasi dapat malaman natin dahil sila nagsimula ng modus nito. Sira ang buong Senado. Ang sa akin po, ano ba kayo? Agree ba kayo dito kay Agree ba kayo dito kay JB? No? Kasi in the first place, mga kababayan, di ba? Sinabi ko na nga kanina, pinangalanan po talaga mga senador eh. Di ba? At syempre, dun po sa statement nga po nila Bryce Hernandez, nila Bernardo at saka nila Alcantara, dun po sa statement po nila, merong mga annex po yun. So sa mga annex po na yun, nandun po yung mga ebidensya po nila. Di ba? So, ewan ko lang, no? Pero, ano ba to? Ano ba rin ba? Parang may parang ang lumalabas kasi para sa akin, parang ang pinagtatakpan dito ni JB, mga kapwa niya senador eh. Di ba? Parang pinagtatakpan po ni JB yung mga kapwa niya senador. Ayun ng eh. Kasi ang point mga kababayan, no, tama ka nga dyan, Miss Montreal eh. Ang point kasi natin dito, ako naniniwala naman po talaga ako na may chance naman po talaga nasangkot si Martin Romualdez dyan sa insertion po na yan. At saka dyan po sa nakawan po na yan. Naniniwala po ako posibleng may kinalaman. Pero ang hinahanap nga natin dito, ebidensya. Kung may ebidensya, mas maganda po yan. Ang problema po kasi, no,
puro na lang si Martin. Si Martin ang may kasalanan. Hanggang ngayon wala pa rin kayo pinapakitang ebidensya. No, the more na pinupoint niyo si Martin at wala kang ebidensya, ang lumalabas po sa paniniwala ng taong bayan, parang ginagawa niyo lang talagang panakip butas si Martin. Parang ginagawa niyo scapegoat si Martin. Diba mas lalo kami naniniwala na walang kasalanan si Martin kapag tinuturo niyo siya na walang ebidensya. Ebidensya muna kasi. Ang problema kasi dito JB Ejercito, no? Yung ebidensya ang tinuturo mga kasama mo sa Senado. Alangan naman magbulag-bulagan si Ping Lacson doon. Di ba? Labo mo rin men eh. Budok ka din eh. O tama nga kasi easy target si Martin eh. Di ba? O malay natin. O baka may chance din po na talagang si Saldico lang kumilos mag-isa. Kasi pwede yun. Malay ba natin na yung totoong amo ni Saldico dyan po sa insertion, si Cheese. Kasi silang dalawa po yun sa Bicam. O, maraming posibilidad. May posibilidad nga po na kasabot si Martin, pero may posibilidad din na wala. Kaya nga, nakabase po tayo sa ebidensya. So, yan ang pangat dito sa iyo, JB eh. O, di ba? Well, sana, sa susunod na investigasyon, sana, ano naman, Congress naman yung imbestigahan. Mga congressman naman. Ewan ko lang kung bakit ganun ba? Because of the parliamentary courtesy ba yan? No? Interparliamentary courtesy? Nalulungkot ako sa takbunan, sa totoo lang po, I have to be honest. Muntik na rin po kung nag-isip na umalis sa majority kasi parang kung ganito ang direksyon, sinusulog na natin ang sariling bahay natin, ating colleagues, napapabayaan natin, nakakalimutan natin yung mga tunay na salarin. No? Yung bonus na ginawa ng Saldico, ng mga kontraktor at iba pa, parang nawawala, nakapokus sa Senado kung sino yung susunod na babanggitin. So, sana po ay... Alam mo kasi dito, no? Kapag yung sabi niya raw kasi, no, nasisira daw po yung bahay nila, yung Senado. Alam mo, kapag yung bahay mo mabaho talaga, kahit anong pabango mo dyan, mabaho talaga yan. O, di ba? Andyan yung mga mababaho, eh. O, sila Cheese, sila Joel, sila Jinggoy. Di ba? At nakakatawa dito mga kababayan, no? Hindi po to first time eh. Hindi first time na Jinggoy na madawit po sa nakawan. Hindi lang pangalawang beses, pangatlong beses na po ito ni Jinggoy. Pangatlong beses na po ni Jinggoy to. Si Joel, pangalawang beses na po ito. Pangatlo rin natin ni Joel to eh. Ano ba? Ano JB, ano ba? Maging mas maayos ngayon dahil masyado na mainit, kinakailangan merong resulta ito, pero wag naman ho sanang sunugin ang ating institusyon dahil hindi naman ho lahat, no? Kaya nga sabi ko, inamin ko nyo, hindi whatsoever, no? So by the way, okay, so ito yung sinasabi ko sa inyo mga babayan, no? Ito yun eh. Ito yung kinakagagalit niya ni JB eh. Ito. Yung sinasabi nga po ni Ping Lacson. So actually maganda itong ginagawa ni Ping Lacson kasi ibig sabihin nun, kahit kasama niya sa Senado, susulagin niya yan. Kasi una ito, tinan niyo to, no? Lacson, almost all senators had 100 billion pesos insertion in 2025 budget. O, di ba? So, ngayon, ano ba problema dito ni JB? Kasama ka ba dito? Sa nag-insertion ng 2025 budget? Kasi 19 Congress to. 19 Congress gumawa nito, 2025 budget. Ang gumawa nito, 19 Congress. O, sabi ni Lacson, no, almost all senators had 100 billion insertions in 2025 budget. So, ano ba, tinamaan ka ba dito? No?
And by the way, mga kababayan, no, merong parte dito ng hearing ng ng Congress eh. Ito napaka-fruitful nito eh. Tingnan nyo to ah. Saan na ba yun? Ito. Yung NEP for 2025 budget, pinag-uusapan natin ha. Nung lumanding sa amin yung NEP at ginawa naming gap yan, ang pondo ng DPWH is 898 billion. Tama? Nung umalis sa amin ang DPWH budget, pinasa namin sa Senado, gap 2, 825 billion. Tama? In short, nung umalis sa amin ang DPWH budget, nabawasan namin ito ng 73.7 billion. Correct? Pero matapos po pumunta sa Senado at pumunta sa BICAM. Tama po ba? Pag-alis sa amin sa House of Rep, 825 billion. Pero nung in-approve, after nung Senate at BICAM, ang naging budget ninyo ay 1.13 trillion. Tumaas ang budget ninyo ng almost 289 billion pesos. Kita nyo, di ba? From 800, tama no? Tama ba? From 800 billion, naging 1.1 billion. Ay, 1.1 trillion. Pumasok ng puto sa Senado, sa BICAM. Di ba? Tama? Nangyari yan sa BICAM. That's on the record. That's on the record. Hindi naman natin may sagkakaila eh. So, ang malinaw dito, ang insertions o paglobo o pagsingit nangyari sa BICAM. Oh, ayun JB ang big sabihin nito. Yung BICAM mga kababayan, ito po, no, nagko-compose po dito yung mga senador tsaka mga congressman. Oo. Hindi, kasi ang pinapalabas kasi dito ni JB, no, yung mga senador walang kasalanan. Mga congressman lang po yan. Oh, ito umamin po yung DPWH. No, ito kasi budget hearing to ng DPWH eh. No. Na yung insertion talaga mga streetways, no, nangyari po talaga sa BICAM. O, di ba? So, napaka-unfair, JB. Napaka-unfair nung sinasabi mo na to, no, na ang pinapalabas mo, walang kasalanan yung mga senador. Congressman lang yan. Mas naniniwala po ako na nagsabuatan po yung senador at saka mga congressman sa BICAM. Kaya po nagkaroon ng insertion. Doon. Mas naniniwala po ako doon. Mas maganda sana sinabi ni JB na ganun sana. Na sa BICAM nang galing yan eh. Eh BICAM senador at congressman yan. Baka senador lang. Dapat may congressman din. Mas okay yun. Kaysa sabihin po ni JB na wala, nanggaling ang pagnanakaw sa Congress lang. Wala sa Senate. Kalokohan nito. Di ba? And by the way, no, balik tayo sa topic natin. Ganyan po talaga, no? Talagang nakabitin lang po talaga itong pagiging Senate President nga po ni Tito Soto. Di ba? Buntik na nga eh. Actually, sa totoo lang, no, yung lumalabas palang chismis na nakaraang linggo na mukhang si Alan Peter Cayetano yung magiging Senate President. Mukhang totoo pala kasi isang boto lang talaga kailangan nila eh. Isang boto lang po talaga kailangan nila. Lilipat yung mga yan. Palit na naman po tayo ng Senate President at si Alan Peter Cayetano po yun. So yung chismis pala last week, no? May katotohanan pala yun. Di ba? Okay. So yun mga kababayan, so kayo po, no? Ano pong masabi nyo nga po dito? Sa paglipat nga po, no, sa muntikan na paglipat po ni JB Ejercito sa minority, no? At kayo ba naniniwala po ba kayo doon na nakabitin lang po talaga yung pagiging Senate President nga po ni Tito Soto? So, pinakita ko naman yung listahan kanina, di ba? So, yan, no? So, yan, no? So, kayo ba? Gusto nyo ba si Alan Peter Cayetano? Senate President Alan Peter Cayetano, Diyos ko! Kung ba Pilipinas, maawa ka, no? Dahil nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po Steam Replay, pa-like, pa-subscribe. At hindi naman kalabisan, pa-share na po ng video po na to. Okay. So, thank you mga kababayan. And then, last topic tayo. Pag-usapan natin itong last topic natin.